Tanggalin mo yung galit sa mama mo. Kasi habang may galit ka sa puso mo, hindi ka maka-move forward. Isip ko yung mga sinasabi sa akin ng kapatid ko na wag na tanggapin yung nanay, wag na maghanap ng nanay kasi wala nanay. Huwag mong gawing dahilan yun para ikaw ay hindi maka-move forward sa buhay mo. Dapat gawin mong inspirasyon yun. Kasi nagiging excuse mo yun eh, may galit ka sa mama mo. Gawin mong inspirasyon yun na pagbubutihan mo lalo. Kung wala yung mama mo, wala ka dito sa mundo. Isipin mo yun. Oo, kaya nga, Charlene. Tapos na yun, move forward ka na. No, move on ka na. Gawin mong inspirasyon sa buhay mo yun na hindi mo nadadanasin uli yung hirap na yun. From this day on, magsusumikap ka para... Ayan, mapagpalang hapon sa atin, no? Monday afternoon. Ayan, time check po. Magti 3 p.m. So ngayon po ay ayan, so ngayon po ay papunta po tayo kay Kuya Brooks at syempre may mission po ngayon ang Team Brooks. Ayan, so ang mission po ngayon ng Team Brooks ay ibabalik po ni Mama Rhea, no, si Charlene sa kanyang tita dahil isang linggo na po palang hindi po mapasok, no, at ayaw na raw mag-aral. So kinausap naman namin siya, ilang beses na rin po namin siya nakausap at mukhang yun na nga, tinatamad na daw mag-aral. So kinausap na ni Rhea yung mama ni Charlene at yun, sabi nung mama ni Charlene ay ibalik na nga lang daw dun sa tita. So yun po yung pupuntahan natin ngayon, yung tita po ni Charlene dito sa may San Vicente. At i-endorse na po uli si Charlene dun sa kanyang tita. At nakausap naman na po ni Rhea ang kanyang nanay, no? Yung nanay ni Charlene at saka yung tatay. So tara po, samahan niyo po kami ngayong Monday afternoon at tulungan po natin si Mama Rhea na ibalik si Charlene dun sa kanyang tita. At yun, nakasama naman na natin tong batang to ng matagal-tagal na rin, ilang buwan na rin natin nakasama. At syempre, no, mamimiss natin si Charlene. No, kaya lang may mga pagkakataon talaga na kailangan ng ibalik at baka kasi may mangyari at nababarkada, masisi pa po, no, ang Team Kalingap, no, especially si Rhea. Dahil sa kanya po yun na naiatang, no, yung responsibilidad. Siya po ang guardian ni Charlene. Ayan, at ang isa pang hindi magandang pangyayari ay ito, oh. Apaw na yung swimming pool ni Kuya Brooks. Anong nangyayari dito? O bumabaha na dito. Kuya Brooks! Ba't pinababayaan mo nakaapaw? Kulay gray na. Pinababayaan mo talaga siyang umapaw. Baka, Kuya Brooks, baka mahal bayaran mo sa tubig. Wala daw ba bayaran tubig? Ay, oo nga, abo, may bubong na. Oo nga, hindi ko nakita kaagad Meron na siyang guys, para pag magsuswimming nga naman, hindi na mainit at saka hindi na huhulugan ng dahon. Ito pala yung tinuturo niya, tignan ko daw yung taas. Ayan, meron na siyang cover, no, para hindi nga naman mainit pag may nagsuswimming mga bata. Ayan, next naman. May tolda na. Ayan. Ayan, meron na tayong on the go na tayo, ang Team Brooks. At may bagong misyon. Pupunta tayo sa San Vicente. At ayan, siyempre complete. Ayan, si Mama Roda. Siyempre, Roda Mix Vlog. Siyempre, Rhea Olarte. Ang nag-iisa sa Kalam. At syempre si Rex Vlog. Pasabay. Ang gugulat. Gulat ako. Ayan na. Ayan, dito po tayo sa bayan ng San Vicente. Oh, San Vicente. Mamayat balik.
Ayan, nag-uusap-usap na sila. Kanina, si Rhea lang ang kausap, tsaka si Mama Roda. Ngayon, ayun na si Kuya Nelson, tsaka si Red. Ano kaya pinag-uusapan nila? Ayan. Ayan guys, nandito na tayo sa barangay. Ito po ang barangay ng pabrika. At ito turn over na po si Charlene doon sa kanyang tiyahin. Ayun yung tiyahin niya, yung nakadilaw. So ayan po. Ito yung barangay captain. Ayan. So ayun, ito turn over na si Charlene. Ayun si Charlene, no? Kausap ni Mama Roda. Ayan, at ipapakancel ni Mama Roda. Ay, ipapakancel ni Mama Rhea yung pinirmahan ni Kuya Bal. Kasi nung kinuha po nila si Charlene ay pumirma si Kuya Bal dito sa may barangay ng pabrika. So, ayun nung kausap ni Rhea yung tiyahin. So, bali, ipapakancel po yung pinirma ni Kuya Bal. Kasi to turn over na po muli si Charlene sa kanyang tiyahin. Ayan, si Charlene at si Mama Roda. Ayan. Mamimiss natin si Charlene kasi matagal-tagal din natin tong nakasama tong batang to eh. Mabait naman tong batang to, kaya lang mukhang tamad mag-aral. At yun nga po, no, ang naging final decision ni Mama Rhea ay balik na lang sa tiyahin kasi ayaw na rin po mag-aral. Hindi na rin po pumapasok. Isang linggo na po mahigit na hindi pumapasok. Kaya ayan. Ito po si Charlene. Kaya ayan. Ito po ang mission ng Team Brooks ngayon. Sinamahan natin si Mama Rhea at wala po si Kuya Bal, no? Kasi po si Kuya Bal po ngayon ay nagre-ready na rin po dahil luluwas po sila bukas. Mamayang gabi yata. Dahil papuntang Thailand po sila. Ang grupo ni Kirab. At ang Jom Carl. Siyempre kasama si Kuya Bal at si Ate Edna. So, yun. Binigyan na lang po ng authorization si Mama Rhea na siya ang mag-handle nitong task na to, no? Na sabi ni Kuya Bal, siya na ang bahala na surrender o mag-turn over kay Charlene sa kanyang tiyahin at i-cancel yung pinirma ni Kuya, no? Pa-cancel yung pinirma ni Kuya dito sa barangay kasi nung ni-rescue po nila si Charlene ay may pirmahan po sila dito sa barangay, kaya ayan po, no? So sinamahan po natin si Mama Rhea. Siyempre support po ang Team Brooks, no? At yun, si Mama Roda, pinapayuhan po si Charlene, no? Pinapayuhan naman po lagi namin yan si Charlene kasi para sa future niya kasi batang-bata pa eh. 14 years old. At mayroon pa siya sanang napakagandang future, no? Napakagandang future pa sana magkakaroon siya, no? Kung naging masunurin lang siya. Hindi matigas ang ulo at hindi inuuna yung boyfriend kasi nakakausap po yung boyfriend eh. Ito po, ang kwento po nito ni Charlene ay nirescue po ito ni Rhea at ni Kuya Baldo sa boyfriend, no? Doon sa nakipag live-in na doon sa boyfriend, doon na nakatira doon sa bahay ng boyfriend, no? Yung magulang ng boyfriend niya. So, nagpatulong din po yung tiyahin na sana ma-rescue at mailayo po doon sa boyfriend, no? Doon sa pamilya ng boyfriend at doon na kasi nakatira. At yun nga po yung ginawa nila Rhea at ni Kuya Bal, no? Ni-rescue po nila. From doon sa bahay nung magulang ng boyfriend ay kinuha nila. At dito nga po, no? Nagkapirmahan po dito sila sa barangay. So ngayon, ibabalik na po doon sa tiyahin at kasi nga po si Charlene ay medyo matigas ang ulo, hindi na po sumusunod kay Rhea at ayaw na nga pong pumasok. So hindi naman po natin to pinabayaan dahil kahit ako naman po pinapayuhan ko rin po itong batang to. Kaya lang mukhang buo ng isip niya na ayaw niya lang mag-aral.
Sayang yung pagkakataon na binigay sa kanya nila Kuya Bal. No, may pa-allowance po ito kay Kuya Bal eh. Sayang. Medyo mahirapan po siya kung itutuloy niya yung pag-aaral niya kasi napakalayo po nitong pabrika, no, sa pinapasukan niyang school sa Alawihaw. Malayo po, mga 1 oras po yung biyahe. So mukhang wala na talagang pag-asa na matapos niya yung kanyang pag-aaral na high school, no? Kahit high school man lang sana makatapos. So mahirapan na po siya gawa ng ito nga, ibabalik na po siya doon sa kanyang tita. At nandito na nga po tayo sa barangay. Ayan. Magpakabayad ka na dito. Ano plano mo? Mag-aral ka pa ba? Mag-aaral pa po ako. Kapatid na lang kay Kuya Kevin. May motor man kay tricycle. Paano Papasada yung kapatid ko. May kapatid ko nagpapasada. Oo. Yung pang apat ko na lalaki. Kailan ngayong pista dito? Po, Pista. tapos na po picture. Doon sa inyo. Sa... Ano po ngayon po 28? Ay 27, 28. 2078. So pupunta si tatay mo dito, babakasyon. Galing ng Manila. Saka may contact na din sila ni nanay niya. At least nag-ausap na sa cellphone. At least ngayon may pagbabago. Dati kasi ay bihira lang sila mag-contact na. Hindi, may galit man din ako kay mama. Tanggalin mo yung galit sa mama mo. Kasi habang may galit ka sa puso mo, hindi ka maka-move forward. Oh. Naiisip ko yung mga sinasabi sa akin ng kapatid ko na wag na tanggapin yung nanay, wag na maghanap ng nanay kasi wala nanay. Huwag mong gawing dahilan yun para ikaw ay hindi maka-move forward sa buhay mo. Dapat gawin mong inspirasyon yun. Kasi nagiging excuse mo yun eh, may galit ka sa mama mo. Gawin mong inspirasyon yun na pagbubutihan mo lalo. Kung wala yung mama mo, wala ka dito sa mundo. Isipin mo yun. Sa namin kapatid ako lang talaga. Oo, kaya nga, Charlene. Tapos na yun, move forward ka na. No, move on ka na. Gawin mong inspirasyon sa buhay mo yun na hindi mo nadadanasin uli yung hirap na yun. From this day on, magsusumikap ka para hindi ka matulad sa mama mo na naghihirap yung mga anak. Gusto mo bang mangyari sa mga anak mo yon? O ayaw mo, di ba? So magsumikap ka para hindi mo madanas yung ganung nangyari sa inyo. Ha? Charlie, nandyan lang kami ha. Pag kailangan mo ng payo, nandyan lang si Ate Lorne, alam mo yung bahay. Ate Lorne, kailangan ko ng iiyakan. Oo. Nandyan lang ako sa tindahan. Basta ang tanging mapapayo ko sa'yo, Charlene, kalimutan mo na yung nangyari sa inyo noon, no? Move forward ka na. Kasi maapektuhan lang yung buhay mo. Hawak-hawak mo yan. Kita ko yung bunso kong kapatid, nag-aalala ko yung sarili ko na ako Oh, yun. lalaban, nagtitim ng gatas, mga utang ng daya ko sa tindahan. O, ang tanong ko sa'yo ngayon, gusto mo pang ranasin ng mga anak mo yon yung nangyari sa inyo? O, magsumikap ka. Para pagdating ng panahon, magkaanak ka. Hindi na ako kay Ate Loret kasi yung binayahan kami. Kay Ate Loret lang kami nag-aasa yung diaper, yung mga ano po Kaya namin. makalimutan mo na yun. Kalimutan mo na yun. Yung nanay niya ay kukunin siya. No? Kukunin kami kung malaki na. Hindi niya naisip year, yung... next year, no? Uuwi si nanay niya. So, Hindi yung niya tatay niya naisip naman, yung sarili ni Papa na natatrabaho Ay, si Papa niya sa ibang pupunta bansa. dito ngayon. Sa ibang bansa. Tapos binenta niya yung mga luto sa dun sa Manila. Yung mga gamit namin. Hindi niya naisip yun. Kaya kukunin pa kami kay Papa. Marami kang Charlene, marami kang extra luggage. Alam mo ba yung extra luggage? Marami kang sama ng loob sa puso mo. Ay, alisin mo yan kasi hindi ka makaka-move forward. Ha? Kung ano man yung nangyari sa inyo noon, tapos na yun, huwag mo nang binabalikan. Hindi na po. Kasi yun, nakikita ko palagi yung kapatid ko na bunso. Pero naiisip ko yun palagi na ko sa sarili ko. Kasi bata ka pa, no? Pero pilitin mo na makamove on ka. Ha? Pilitin mo na gawin mo inspirasyon yun. Huwag mong itanim yung sama ng loob. Ha? Gawin mong inspirasyon sa buhay mo na hindi ka tutulad doon sa nangyari sa inyo noon.
Na hindi ka nababalik sa ganong kondisyon. Ha? Sige po. Pagbutihin mo, ha, Charlene? Kasi kawawa yung mga magiging anak mo. Ha? Wag mong isipin na kasi kawawa kayo noon habang buhay ka ng ganun. Hindi pwede yun, ha? Hindi po. Kung kawawa kayo noon, iwan kayo ng nanay nyo, pag ibahin mo ngayon yung sitwasyon. Ha? Baga, putulin mo na yun. May Putulin mo contact na sila ni nanay niya. Mas maganda kasi may contact sila palagi para mag-reconcile sila. Oo, para kung ano man yung naging sitwasyon nyo noon, makabawi sa yung mama mo. Kasi mahirap kasi pag walang communication. Oo. At saka bigyan mo ng chance yung mama mo, ha? Bigyan mo ng Gusto ko lang chance. makasawa ko yung kapatid ko tapos si mama tapos kami tatlo magkakapatid. O yun. Gusto ko siya makasawa. Malay mo, dumating yung pagkakataon, no? Bigyan mo Okay ng man lang po chance sa yung akin mama kung mo. Kasama niya po yung anak niya. Okay mo lang po sa amin. Oh, yun naman pala Kaya, eh. sa amin yung anak niya. Yun, o sige. Malay mo naman, no? Magbago yung sitwasyon nyo, no? Ng mama mo. Kasi mukhang mahal na mahal ka naman ng mama mo, di ba? Pag nakakausap mo, mahal na mahal ka ng mama mo. So, May communication. oo, may communication na sila. Ayan, si Charlene. Napaiyak natin si Charlene. Basta Charlene, isipin mo lagi yung magandang future, no? Na kaya mong abutin. Ha? Kasi walang imposible. Basta magsikap ka lang. Basta nagsisikap. Oo, magsikap ka lang, walang imposible. Basta yung faith mo na kay Lord at magsumikap ka para sa magandang future mo at magiging mga anak mo. No? Ayan. Basta nandito lang ang Team Kalingap. Napunta na lang palagi doon sa Etero. Oo. Welcome ka pa rin naman doon. Wala namang problema. Sa pagbutihin mo lang, ha, Charlene? Tsaka wag matigas ang ulo mo, ha? Pag may nagpapayo sa yung matatanda, ano mo, sundin mo. Kasi para sa'yo yun, ha? Ayan, si Charlene. May pakiusap sa'yo yung tiyahin mo. Ano? Ako pwede daw sa araw ka mag-nakwat sa Kailan ko tsaka pala kagabi. nawawala eh. Sa gabi ka pala nawawala? Ay, lumipad ka? Kalahati yung katawan ko. Ang sabi nung tiyahin niya, sa gabi daw nawawala. Gabi daw. Ah. Wag ganun, di. At Nakita. delikado pag sa gabi ka naglalakwat siya. Kababae mo pa namang tao. O mamaya mag-pasyal ka dun sa ano ni Brooks. Sa dugongan. Yung bunga ng ano. Nahaw. Huwag ka dun mangain. Yung parang orange. Nahahati pala yung katawan nito sa gabi. Ito po sa loob po ng barangay. Ayan, nandito po tayo sa loob ng barangay. Ayan guys, kinakausap ni Mama Roda si Charlene at pinapayuhan po. Ano? Nagpayo na rin po tayo dito kay Charlene. At syempre mamimiss po natin si Charlene at matagal-tagal din po natin nakasama tong batang to. Ang wish ko lang sa kanya ay pagbutihin niya at sana makatapos siya ng pag-aaral kahit high school po. Ano? Huwag na, dyan na tayo.